Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, natatawa talaga ako dito. Ewan ko kung kapatid to ni Kibuloy, Kasi si Kibuloy kasi, nakulong na, oo, 'di ba? Sa napakaraming dahilan, oo, sa kanyang mga kaso. Kabilang na nga po doon yung human trafficking, money laundering, and syempre sa mga babae, sa issue niya ng panggagahasa di umano, pang-rape di umano. Now, na wala na nga si Kibuloy, oo, nandun na sa kulungan ang lolo ninyo, abay, mayroon naman pong pumalit na katulad niya. Kasi si Kibuloy, di ba, nagpakilala na may-ari daw ng mundo, kaya niyang pahintuin ang bagyo, ang lindol, di ba? At kung ano-ano pa, diyan nakilala si Kibuloy Dami ding naniwala sa kanya. Ngayon naman, merong naglilibot sa Davao. Ewan ko ba, yung Davao napupuno ng kulto, no? Ganyan ba talaga kapag gutom? Kung ano-ano yung napapasok sa utak? Ngayon, merong lalaking nagpakilala. Ito siya, mga minamahal. Ito. Perwisyo talaga yung ginawa niya Yan yung lalaki. Yan Naglagay sila ng barikada. Yung lalaking yan, naglagay ng barikada. Tinakpan niya yung daanan, yung main road. Ngayon, ano ba yung reason? Ba't niya tinakpan? Sabi niya, dapat magbigay daw sila ng pambayad kasi parang nirerentahan lang daw natin sa kanila ang ang sanlibutan. Naglagay sila ng krus na barikada, ganyan. Kailangan daw magbayad sa kanila. Kasi sila daw ang may-ari ng mundo. Ewan ko ba kung anong tinira nito. Nag-ano ka ba? Nagbabato ka ba? Tanong lang. Anong ginagamit mo, boy? Lakas ng amats natin, Lakas ng amats, lakas ng amats. Diba yung kanta niya, Sino ba yung kumanta ng rapper na yon? Ang lakas ng amats mo. Ay, nako. So, mga minamahal, ipapakita ko yung video, Hirap talaga ng buhay. Daming nalilipasan ng gutom. Eto, sige, panoodin natin. Sabi dito sa balita, nagmamay-ari umano sa mundo, naniningil ng renta sa publiko at gobyerno. Magbayad daw tayo. Ako, ang di makakapagbayad, ihulog daw sa kadagat-dagatang impyerno. Naalala ko nung sinabi ni Kibuloy na kaya niyang pindutin ang vibrator ng mundo. Pero hindi niya man lang napindot yung kung paano mabuksan ng mga kulungan para makalabas siya. Kaya niyang patigilin lahat daw, pero hindi niya napatigil na ipapakulong siya. Diba? Okay, sige, panoodin natin itong balitang to. Nagulat at naperwisyo ang mga residente at mga motorista matapos maglagay ng barikada at maningil ng bayad ang isang grupo na pinamumunuan ng lalaki nagpakilalang may-ari ng sanlibutan sa barangay San Ignacio, Manay, Davao Oriental, Huwebes 18. Hoy, Davao mga minamahal, na naman. Diba? Ano ba yan? Sa Davao talaga, nung uso yung kulto, no? Ay, nako. 25, ayon sa ulat ng Manay Municipal Police Station, bandang alas 10 ng umaga nang makatanggap sila ng ulat hinggil sa isang grupo na humarang sa pangunahing kalsada gamit ang malalaking krus at mga bandila dahilan upang maantala ang daloy ng trapiko. Iniulat din na naniningil umano ng pera ang grupo sa mga dumaraang motorista. Nadatnan ng mga responding pulis ang grupo na pinamumunuan ng isang datu-watawat na kilala rin bilang Senyor Rubin Hari. Sa panayam ng pulisya, iginiit ni Datu Watawat na siya umano ang may-ari ng mundo at ng naturang kalsada kaya may karapatan siyang maningil ng bayad sa mga dumaraan. Kabilang na umano ang pamahalaan na sinasabi niyang dapat magbayad ng renta sa loob ng kanyang tinatawag na kaharian. Dahil sa insidente, nagreklamo ang ilang motorista na labis na apektuhan ang kanilang biyahe at nabahala sa ginawang pagharang at paniningil sa isang pampublikong daan. Dahil dito, pinayuhan at binalaan ng mga otoridad ang grupo ni Datu Watawat na alisin ang mga barikada at krus na inilagay sa gitna ng kalsada. Sa kasalukuyan, patuloy ang ginagawang investigasyon ng Manay Police Station kaugnay sa iligal na pagbarikada at paniningil ng bayad sa pampublikong daan habang tinitingnan ang posibleng pananagutan ng mga sangkot sa naturang. Ba't pa pinalaya yan? Dapat kinulong nyo na. Ano ba naman tong mga pulis na to? Nandyan na kayo wala pang sumapak dyan. Diba?
Oo nga naman, no? May-ari ka ng mundo tapos wala kang pera. Aray nyo. 'Di ba? Dahil siguro ata sa korupsyon na nangyayari dyan sa Davao, hangin na lang ata siguro yung kinakain ng mga to. Kaya tingnan ninyo, ang hangin din ng mga pumapasok sa kanila mga utak. 'Di ba? O, madami nga nag-comment, kapatid siguro to ni Kibul. Hindi ko alam. O, sabi ni Ruel Bantillo, dumarami na talagang baliw sa mundo. Eh, biruin nyo ba naman, yung politiko dyan sa Davao, baliw din eh. Di ba? Tindi ng saltik, no? Ng mga Alipores Idigong, no? Ay, no. Mga minamahal. Grabe yung nangyayari dyan sa Davao. Tinek. Oo. Dapat yung mga ganyan, no? Hinuhuli na yan agad. Sana gumawa ng batas na kapag isa kang nagpapanggap na may-ari ka ng mundo, kahit hindi naman sa'yo, may titulo ka. Diba? Dapat hinuhuli para nang hindi na pamarisan kasi hindi lang ata yan yung first time na ginawa nila. Napakaraming beses na nilang ginawa, siguro iyan, hindi lang sila nadadatnan, nahuhuli. Diba? Ng mga pulis or ng mga otoridad. At maari pa yung magdulot ng pinsala in the future. Diba? Itong ginagawa ng mga, itong ginagawa ng mga taong to. Diba? Kasi kung ngayon nga nagawa, buti na nga lang may responding mga otoridad. Eh paano kung wala? Diba? O. Tapos kung saan-saang lugar na naman yan sila mananakot. Alam nyo kasi, yung mga Pilipino ganito ha. Ako si Mima Makajos, si Mima. Nagdadasal tayo. Pag nakakarinig ako ng impyerno, syempre natatakot ako. Ayoko. Pero mga minamahal, mas nakakatakot kung sinisingil ka. Kunyari, ayaw mo mapunta sa impyerno, magbayad ka ng 100 pesos. Mas matakot ka na doon. Oo, baka yung kausap mo si Satanas. Diba? Sobra naman yun. Diba? Mukhang may kabag sa utak tong mga taong to, no? Ay, nako, lakas ng tama. Oo, ang daming nasisiraan ng bait sa Pilipinas. Well, mahirap yung buhay, pero wag naman kayo umabot sa punto na parang ganito na kayo, nasisiraan na kayo ng bait. Minsan, ang sarap nilang kausapin, no? Tanungin sila, anong nakain ninyo? Basta na kayo? Diba? Ano yung feelings ninyo? Sana nasa mabuti pa kayong kalagayan. Parang kinain na sila ng sistema, no? Pero by the way, mga minamahal, usapang Bible tayo. Si Jesus Christ lamang, yung katangi-tanging daan, the way, the truth, and the life. At wala pong kahit na sino man, diba, na nagpapanggap na pinaka-padre di pamilya, pinaka-papa, pinaka-pare, ang pwedeng pumalit kay Jesus. No one comes to the Father except through Him. John 14:16. O, diba? Nag-ano tayo. So, this world offers temporary hope. Diba? Yung mga kayamanan ninyo, ginto ninyo, lahat yan temporary. But only in the Christ is the eternal life and true and peace. Pag tayo ay namatay na, nandun na tayo sa ibang dimension ng mundo, hindi na natin kilala ang isa't isa, wala nang mataas, wala nang mapagmataas, doon natin makakamit ang life. After life, mga minamahal, hindi na natin kilala ang bawat isa. Wala nang magulang, wala nang kapatid, lahat tayo pantay-pantay na sa paningin ng Diyos. Diba? So, kasalanan yan, yung magpapanggap ka na Diyos, yung sumasamba ka sa rebulto, kasalanan yan. Oo. Diba? So, anyway, mga minamahal, dapat sa mga taong to, pinagpupukusan din ng pansin, no? Medyo na, ano ba, kamusta ba yung ano ninyo? Yung politika sa Davao, anyari? Bakit yung ano ninyo, hindi ba kayo inaasikaso? Na mga politiko dyan? Diba? Dumarami na may mga sakit sa pag-iisip, ha? Dumarami na. Binastos pa yung watawad sa Pilipinas. Ay, Diyos mio. Anyway, mga minamahal, yun po. Hirap talaga pag tagutom. Hayaan nyo na yun, mga minamahal. Ganyan yung pamumuhay nila eh. Nang uuto. As if meron pang mauuto. Maybe. Yung talagang sobra na yung pananampalataya, may times talaga na nauuto. Katulad tingnan ninyo, ginawa ni Kibuloy, daming nauto. Pag di nyo binenta yung kayamanan ninyo, yung lupa ninyo, ari-arian ninyo, yung bahay ninyo, mapupunta kayo sa impyerno. O, diba? Yung naniwala, tanga. O, yung nagbenta, anong nangyari sa inyo? May bahay pa kayo ngayon? Wala. Diba?
Alright, kayo ano masasabi nyo dito mga minamahal? Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell for more update. Maraming salamat at ingat mga kababayan.